Huwag kang titingin sa akin ng ganyan solidad. Sa harap ng mga panauhin, ipakita mo ang iyong pagpapakumbaba. Karangalan mo na ang maging bahagi ng pamilyang Alcantara, kaya huwag kang maging sagabal sa ligaya ng aking anak. Boses iyon ni Doña Aurelia matalim at puno ng lason habang marahas niyang pinipisil ang braso ni Sol. Ang ingay ng pagdiriwang sa labas, ang mga tugtugin ng banda at ang tawanan ng mga tao sa fiesta ng San Isidro ay tila isang malupit na biro na pumapailan lang sa hangin. Sa harap ng napakaraming kamag-anak at kapitbahay, napilitan si Sol na lumuhod sa malamig na sahig ng sala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahan niyang inaabot ang kamay ni Doña Aurelia para sa tradisyonal na pagmamano, isang kilos ng paggalang na ngayon ay tila isang kadenang bakal na sumasakal sa kanyang leeg. Ang bawat pagdampi ng kanyang noo sa likod ng kamay ng biyenan ay punyal sa kanyang dignidad. Ramdam ni Sol ang pait na gumagapang sa kanyang lalamunan, isang sugat na hindi nagdurugo sa labas, ngunit unti-unting kumakain sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itapon ang lahat ng pagpapanggap, ngunit nanatiling tikom ang kanyang mga labi. Ang mga mata niya na dati ay puno ng pag-asa, ay ngayoy malalim at walang kislap. Ang kanyang puso, na minsan ay tumibok para sa lalaking nasa tabi ni Doña Aurelia, ay tila naging isang piraso ng yelong unti-unting natutunaw sa init ng katotohanan. Sol, tumayo ka na. Ang malamig na tinig ni Miguel, ang kanyang asawa na nakatayo lang sa likod ng kanyang ina. Walang pag-aalala sa boses nito ni bakas ng pagmamahal na dati ipinapangako sa tuwing sila'y magkayakap. Huwag mong sirain ang gabi. Marami tayong dapat ayusin tungkol sa mga dokumento ng kumpanya bukas. Siguraduhin mong pirmado mo na lahat. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa anumang sampal. Habang tumatayo si Sol, ang kanyang mga tuhod ay nangangatog. Ang kanyang paningin ay dumapo sa mesa sa gilid kung saan nakapatong ang isang dokumento na aksidenteng naiwan ni Doña Aurelia kanina. Doon sa ilalim ng mga papeles nakasilip ang isang sulat mula sa insurance company. Ang pangalan niya ang nakasulat bilang policyholder, ngunit sa column ng beneficiary, isang pangalang hindi sa kanya ang nakalagay, Isabela Montero. Ang hininga ni Sol ay naging mababaw, ang hangin sa loob ng malaking mansyon ay tila biglang naging manipis, nagpapahirap sa kanya na makahinga. Bakit kailangang humantong sa ganito? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, parang mga alon sa dalampasigan na walang tigil sa paghampas. Ang bawat pangako, ang bawat haplos, ang bawat mahal kita ni Miguel, lahat ba ay bahagi ng isang trahedyang idinisenyo para sa kanyang pagbagsak? Ang mga kamay ni Sol ay humawak sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay namumuti sa higpit ng pagkakaipit, habang pinipigilan ang nanginginig na kalamnan ng kanyang katawan. Hindi siya pwedeng umiyak. Hindi ngayon. Soledad, naririnig mo ba ako? Muling tanong ni Miguel, ang kanyang tinig ay may halong inis. Ang bilis mong mawala sa sarili. Naririnig kita, Miguel. Mahinang sagot ni Sol, ang kanyang boses ay parang bulong na dala ng hangin. Lumingon siya sa asawa at sa loob ng isang saglit nagtagpo ang kanilang mga paningin. Nakita niya ang anino ng kasakiman sa mga mata nito, ang pagkasabik na mapasa kanya ang lahat ng ipinundar ni Sol. Naririnig kita ng malinaw, higit pa sa inaakala mo. Lumabas si Sol ng bahay nang hindi na lumingon muli. Ang bawat hakbang niya palayo sa masayang grupo ng mga tao ay tila isang paglalakbay patungo sa isang madilim na kagubatan. Pagdating niya sa garahe, ang kanyang lumang sasakyan ay naghihintay tahimik at tila walang alam sa panganib na nakatago sa ilalim nito. Alam niyang pinutol na ang preno. Alam niyang oras na upang magpaalam sa babaeng mahina at mapagtiis na nakilala ng lahat. Sa loob ng sasakyan, habang nakahawak siya sa manibela, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang susi ay ipinasok niya sa ignition. Ang makina ay umalingaw, ang tunog nito ay tila isang babala sa gabi. Sa labas patuloy ang musika ng fiesta, ngunit sa loob ng sasakyang ito, ang katahimikan ay nagiging bingi. Isang luha ang tuluyang kumawala sa kanyang mga mata, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas na hanap na niya ang lakas na kailangan para sa huling paglalakbay na ito. Ang bawat metro ng kalsadang nilalakbay ng sasakyan ni Sol ay tila isang matalim na pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Ramdam niya ang bawat alog ng manibela, ang bawat pag-angat ng preno na alam niyang wala ng silbi.
Sa isang iglap habang papalapit ang isang matalim na kurbada sa gilid ng bangin, ginamit ni Sol ang huling natitirang bait. Hindi siya nagpapanik. Sa halip na ituloy ang takbo, marahan niyang itinabig ang sasakyan patungo sa makapal na talahiban sa gilid ng daan. Ang ingay ng pagkayod ng mga tuyong damo sa ilalim ng chassis ay tila mga kuko na kumakalmot sa katahimikan ng gabi. Nang tuluyang huminto ang sasakyan, nanatili si Sol sa loob, nakahawak pa rin sa manibela, habang ang kanyang puso ay humahabol sa bilis ng kanyang mga iniisip. Hindi siya nasugatan, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi maawat sa panginginig. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang kalooban na kanina lang ay handang gumuho. Alam niyang ito ang hudyat. Ang mga taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay ang siya ring nagplano ng kanyang katapusan. Sa kanyang isipan nabuo ang isang pangako na walang sino man ang makakarinig. Hindi siya magiging biktima sa isang kwentong isinulat ng iba. Kinabukasan bumalik si Sol sa mansyon na parang walang nangyari. Ang kanyang mukha ay kasing linaw ng tubig sa sapa, walang bahid ng puot, walang bakas ng pagdududa. Pagpasok niya sa pintuan, sinalubong siya ni Doña Aurelia na may peking pag-alala sa mukha. "Solidad, Diyos ko, nabalitaan ko ang nangyari sa sasakyan mo. Sabi ko na nga ba, masyado kang nagpapadala sa emosyon kaya ka na aksidente. Miguel, tingnan mo ang asawa mo, mukhang nauntog ang ulo." Tumingin si Sol kay Miguel na nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Nakita niya ang mabilis na pagkurap ng mga mata nito, ang isang maliit na bahagi ng pagtataka kung bakit buhay pa ang kanyang asawa. Ngumiti si Sol, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, at dahan-dahang lumapit kay Miguel. "Ayos lang ako, Miguel. Sadyang madulas lang ang kalsada kagabi." Wika niya habang inaayos ang kwelyo ng suot nitong polo. Ramdam ni Sol ang paninigas ng balikat ni Miguel sa bawat pagdampi ng kanyang mga daliri. "Salamat sa Diyos at ligtas ka, Papa." Sagot ni Miguel, ang kanyang tinig ay pilit na pinalalambing, ngunit may diin na nagtataksil sa kanyang nararamdaman. "Pero siguro dapat na nating pag-usapan ang paglilipat ng mga papeles ng kumpanya. Baka makalimutan mo na naman sa susunod." "Siyempre, Miguel, ha?" Sagot ni Sol habang ang kanyang isip ay abala sa pagtanda sa bawat kilos at salita ng kanyang asawa. "Pangako, aayusin ko na ang lahat ng kailangan." Habang naglalakad siya patungo sa kanyang silid, narinig ni Sol ang isang mahinang usapan mula sa loob ng opisina ng biyenan. Huminto siya sa may pader, pinatagal ang kanyang hakbang. "Hindi na magtatagal, Aurelia. Malapit na tayong makahinga ng maluwag, di kain tanim," ay wika ng isang boses na hindi niya kilala. Ang boses ay malalim, tila galing sa isang taong may kapangyarihan sa loob ng barangay. "Siguraduhin mo lang na walang ebidensya." Sagot naman ni Doña Aurelia. "Ayaw kong madamay ang pangalan ng mga Alcantara sa anumang eskandalo. Kapag wala na siya, wala nang hahadlang sa pag-iisa ni na Miguel at Isabela." Ang bawat salita ay tumutusok sa puso ni Sol, ngunit sa halip na magalit, kinuha niya ang kanyang maliit na recorder mula sa bulsa. Itinutok niya ito sa pinto. Ito ang unang piraso ng kanyang panlaban. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng awa. Siya na ngayon ang humahawak ng baraha. Ang bawat sandali sa mansyong ito ay magiging bahagi ng kanyang paghihiganti at wala nang balikan pa. Ang bawat paglipas ng araw sa mansyon ay tila isang sayaw sa ibabaw ng mainit na baga. Kailangang maging maingat si Sol. Sa bawat kilos niya, sa bawat ngiti na ibinibigay niya kay Doña Aurelia, ay may nakatagong pag-iingat. Hindi na siya ang Sol na madaling utuin. Ngayon, ang bawat gamit sa bahay, ang bawat sulok ng silid-aklatan, ay nagsisilbing saksi sa kanyang paghahanda. Isang hapon, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa nalalapit na kasunduan sa negosyo na ipinipilit ni Miguel, sinamantala ni Sol ang pagkakataon. Alam niyang nasa opisina ang mga orihinal na dokumento. Nang masiguro niyang wala ang kanyang asawa at biyenan, mabilis siyang kumilos. Ang mga kamay niya ay hindi na nanginginig gaya ng dati. Ang bawat paghawak niya sa mga folder ay may dalang determinasyon. Sa pagbukas niya ng cabinet, bumungad sa kanya ang tambak ng mga kasulatan. Hinanap niya ang mga dokumento ng paglipat ng ari-arian na nais ni Miguel. Sa isang mabilis na sulyap na pagtanto ni Sol na hindi lamang ito basta dokumento. May kasama itong extra clause, isang provision na nagsasaad na kapag siya ay nawala o pumanaw, ang lahat ng karapatan sa mga lupain at kumpanya ay automatikong mapupunta sa mga Alcantara nang walang anumang habol mula sa kanyang panig. Ang tindi ng kasakiman ay tila isang hamog na bumabalot sa bawat pahina.
Nang marinig niya ang tunog ng mga yabag sa pasilyo, hindi siya nagpadala sa takot. Mabilis niyang kinuha ang mga dokumento at pinalitan ito ng mga kopya na kanina pa niyang inihanda. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas, parang tambol na nagbababala, ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang mukha. Sol, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Miguel ay biglang umaling-awngaw sa pinto. Lumingon si Sol, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagkabalisa. Inaayos ko lang ang mga dokumentong hiniling mo, Miguel. Akala ko ba ay importante ito para sa kinabukasan nating dalawa? Wika niya, ang kanyang tinig ay may halong lambing na kasing lamig ng yelo. Tinitigan siya ni Miguel nang matagal sinusubukang basahin ang kanyang kalooban. Mabuti naman, akala ko ay may iba kang binabalak. Ano naman ang balak ko nan? Sagot ni Sol habang iniaabot ang mga folder. Ang gusto ko lang naman ay maging maayos ang lahat para sa atin. Pagkaalis ni Miguel, huminga ng malalim si Sol. Alam niyang ito ang simula. Ang mga dokumentong nakuha niya ay hindi lamang mga papeles. Ito ang mga bala na gagamitin niya sa tamang panahon. Ngunit habang naglalakad siya pabalik sa kanyang silid, napansin niya ang isang anino sa may bintana. Si Padre Emiliano. Nakatayo ito sa labas ng hardin, nakatingin sa kanya na may malalim at mapaglarong mga mata. Bakit laging naroon ang pari sa tuwing may nangyayari? Ang kanyang presensya ay tila isang misteryong hindi kayang buwagin ni Sol. Sa kanyang isipan, isang tanong ang hindi nawawala. Isa ba siyang kakampi? O isa pang kalaban na naghihintay ng tamang pagkakataon para siya ay itumba? Ang bawat hakbang ni Sol ay naging mabigat. Alam niyang hindi lang ang pamilya Alcantara ang kalaban. Ang buong paligid niya ay punong-puno ng mga taong may sariling agenda. Ang hangin sa loob ng lumang simbahan ay mabigat at amoy kandilang natutunaw. Sa harap ng altar, si Padre Emiliano ay tahimik na nagdarasal, ang kanyang likod ay tila isang pader na hindi matitibag. Nang pumasok si Sol, naramdaman niya ang matalim na titig ng pari kahit hindi ito lumingon. Hindi siya pumunta roon para magkumpisal ng kasalanan. Pumunta siya upang hanapin ang nawawalang piraso ng puzzle na unti-unting sumisira sa kanyang mundo. Soledad, ang boses ng pari, ay rehistro ng isang taong sanay magtago ng lihim. Ang simbahan ay kanlungan para sa mga pusong naghahanap ng kapayapaan. Bakit tila puno ka ng gulo? Lumapit si Sol, ang bawat hakbang niya ay bumasag sa katahimikan ng banal na lugar. Kapayapaan, paano ako magkakaroon yon, Padre? Kung ang mga taong pinagkatiwalaan ko ay siya ring nagplano ng aking kamatayan. Diretsahan niyang tanong. Ang mga salita ay lumabas na parang mga bala, walang pag-aalinlangan. Huminto sa pagdarasal ang pari. Dahan-dahan siyang humarap, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagiging banal na itinatago, ang isang mas malalim na pait. Ang mundo ay punong-puno ng mga taong sakim solidad, ngunit hindi lahat ng nakikita mo ay siya ring katotohanan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Sol, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Nakita ko kayong nag-uusap ni Doña Aurelia sa opisina niya. Alam ko ang tungkol sa mga dokumento. Alam ko ang tungkol sa insurance policy. Tumawa ng mahina ang pari, isang tawa na walang halong kagalakan. Lumapit siya kay Sol, ang kanyang presensya ay nagdulot ng lamig sa paligid. Alam mo ba kung bakit ako narito? Hindi dahil sa pagmamahal ko sa mga Alcantara, higit pa roon ang aking motibo. Binabaan niya ang kanyang boses, halos pabulong na lamang. Ang tatay ni Miguel ay may utang na loob sa akin na hindi mababayaran ng kahit anong salapi. Ang mga Alcantara ay nakatayo sa isang trono na gawa sa kasinungalingan. At ikaw, Soledad, ay isang maliit na bahagi lamang ng kanilang pagbagsak. Ang mga salitang iyon ay nagpalamig sa dugo ni Sol. Hindi siya isang kakampi, siya ay isang kasangkapan lamang sa mata ng pari. Ngunit hindi natakot si Sol. Sa halip, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Kung ang pari ay may sariling agenda laban sa mga Alcantara, maaari niya itong gamitin. Kung gayon, Padre Pad, wika ni Sol, ang kanyang boses ay naging matatag at puno ng awtoridad. Kung gusto mong bumagsak sila, huwag mo akong ituring na kasangkapan. Ituring mo akong partner. Dahil kung mananatili kang lihim, pareho tayong matatalo. Tinitigan siya ng pari ng matagal, sinusukat ang tatag ng loob ng babaeng nasa harap niya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sol ang isang bahid ng paggalang sa mga mata ng pari. Matapang, kasolidad, higit pa sa inaakala ko.
Paglabas ni Sol sa simbahan, ang langit ay nagsisimulang magdilim, tila nagbabadya ng isang malakas na ulan. Alam niya na mula sa sandaling ito ang laro ay nagbago. Hindi na lang ito tungkol sa pagligtas sa kanyang buhay. Tungkol na ito sa pagwasak sa pundasyon ng mga Alcantara mula sa loob. Ngunit sa paglalakad niya patungo sa kanyang sasakyan, isang mensahe sa kanyang telepono ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Nasaan ka? Umuwi ka na, may sorpresa kami para sa iyo. Mula kay Miguel. Ang sorpresa. Isang salitang nagpapabilis sa tibok ng puso ni Sol, hindi dahil sa excitement, kundi dahil sa panganib na dala nito. Pagdating ni Sol sa mansyon, sinalubong siya ng isang atmosperang hindi niya inaasahan. Ang mga ilaw sa loob ay bahagyang madilim, at ang mahabang mesa sa dining room ay puno ng mga pagkaing hindi karaniwang inihahanda sa mga ordinaryong araw. Nakaupo si Doña Aurelia, sa dulo ang kanyang mukha ay nakasuot ng isang ngiting parang maskara, habang si Miguel ay nakatayo sa tabi, may hawak na isang basong alak. "Soledad, narito ka na pala," bungad ni Doña Aurelia. Ang boses nito ay parang pulot na puno ng lason. "Maupo ka. May mahalaga kaming dapat pag-usapan para sa kinabukasan ng ating pamilya." Umupo si Sol, ang kanyang bawat galaw ay kontrolado. Ramdam niya ang matatalim na tingin ni Isabela, na nakaupo rin sa mesa, ang babaeng umaasang siya ang susunod na magiging ginang ng bahay na ito. Ang tensyon sa loob ng silid ay parang nakabigting kable na anumang oras ay maaaring mapatid. "Anong sorpresa ito, Miguel?" Tanong ni Sol, ang kanyang tono ay kalmado, halos walang emosyon. "Desidido na kami, Sol," sagot ni Miguel habang inilalagay ang baso sa mesa. "Dahil sa mga nakaraang insidente at sa estado ng kumpanya, napagpasyahan naming kailangan mo nang magpahinga. Ipagkakaloob namin ang iyong diborsyo kapalit ng pagbitiw mo sa lahat ng iyong share at titulo." Tumawa ng mahina si Sol. Ang tunog ng kanyang tawa ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa katahimikan. "Pagbitiw pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para sa inyo, pagkatapos ng lahat ng utang na loob na ibinayad ko sa inyong pamilya. Huwag mong gamitin ang utang na loob, Soledad." Sigaw ni Doña Aurelia, ang kanyang maskara ay tuluyang nahulog. "Wala kang naging silbi sa pamilyang ito. Hindi ka nakapagbigay ng tagapagmana at ang tanging na itulong mo ay ang pagiging pabigat." Tumingin si Sol sa bawat isa sa kanila. Ang pait na dati na darama niya ay unti-unting napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi siya natatakot. Hindi na. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang telepono at inilapag ito sa mesa. "Alam niyo ba, simula ni Sol ang kanyang boses ay naging seryoso at malinaw, na ang bawat salitang binitawan niyo mula pa noong nakaraang buwan ay nakatala sa isang lugar. Ang insurance fraud, ang planong pagpapatumba sa akin, at ang mga sikretong tinatago niyo sa ilalim ng inyong mga mamahaling damit." Namutla si Miguel. Si Doña Aurelia naman ay nanlaki ang mga mata, ang kanyang mga kamay ay nanginig sa galit. "Anong sinasabi mo? Pinmegout out kwam tweet sad." "Sinasabi ko na ang larong ito ay hindi niyo na pag-aari," sagot ni Sol habang tumatayo. "Ang mapang mga dokumentong pinapipirmahan niyo sa akin ay hindi ang mga original. At ang ebidensya na magpapabagsak sa inyo ay hindi na lang nasa akin, nakapadala na ito sa mga autoridad at sa media." Tumayo si Isabela na tila naguguluhan, ngunit ang mukha ni Doña Aurelia ay puno na ng purong poot. "Wala kang laban sa amin, Soledad. Kami ang may hawak ng kapangyarihan dito." "Kapangyarihan?" sagot ni Sol habang lumalakad patungo sa pinto. "Ang kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pananakot. Nakukuha ito sa katotohanan. At ngayong gabi ang katotohanan ay tuluyang lalabas sa inyong tahanan." Paglabas ni Sol ng silid, narinig niya ang pagwawala ni Doña Aurelia sa loob, ang pagbasag ng mga baso, at ang sigaw ni Miguel na naghahanap ng mga dokumentong wala na roon. Naglakad si Sol ng may ulo na nakataas. Ang gabi ay malamig, ngunit sa unang pagkakataon, ang kanyang puso ay mainit. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa wakas siya na ang may hawak ng susi sa kanyang sariling kalayaan. Ngunit sa labas ng mansyon, sa madilim na sulok ng hardin, may isang itim na sasakyan na nakaparada. Isang boses ang tumawag sa kanya mula sa loob. "Soledad, kailangan nating umalis. Hindi sila papayag na matalo ng ganoon lang kadali, si Padre Emiliano. Ang laro ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lamang ito magsisimula."
Sumakay si Sol sa sasakyan ng pari, ang kanyang dibdib ay mabilis pa ring tumitibok, ngunit hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Ang mansyon ng mga Alcantara ay unti-unting lumiliit sa kanyang paningin, isang simbolo ng bilangguan na sa wakas ay kanyang natakasan. Sa tabi niya si Padre Emiliano ay nagmamaneho ng may kakaibang bilis, ang kanyang mga kamay ay mahigpit sa manibela. Masyado kang naging direkta, Soledad. Wika ng pari, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa madilim na kalsada. Alam mo bang ang mga taong tulad ni Doña Aurelia ay wala nang kinatatakutan kapag sila ay nasusukol? Hindi ko na kailangang matakot, Padre. Sagot ni Sol habang hinihimas ang kanyang bag kung saan nakatago ang kopya ng mga tunay na dokumento. Ang ginawa ko kanina ay hindi lang paghamon. Ito ay pagputol sa ugat ng kanilang kasinungalingan. Wala na silang balikan. Akala mo lang iyon, mabilis na sagot ng pari. Sa loob ng mansyong iyon, may mga taong higit pa ang gagawin para lang mapanatili ang kanilang dangal. Hindi mo alam ang lawak ng kanilang impluensya sa barangay. Habang bumabaybay sila sa tahimik na daan, isang malakas na tunog ng sirena ang bumasag sa gabi. Sa likod nila, dalawang itim na SUV ang humahabol. Kitang-kita ni Sol ang anino ng mga lalaking nakasuot ng itim sa loob ng mga sasakyang iyon. Ang mga Alcantara ay hindi nag-aksaya ng oras. Padre, hinahabol tayo. Sigaw ni Sol, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Kumapit ka ng mahigpit, sagot ng pari habang pinipindot ang pedal ng gas. Ang sasakyan ay bumilis, ang bawat pag-ikot nito sa kurbada ay parang sasabog. Si Sol ay napapikit, ang mga alaala ng kanyang mga araw sa mansyon ay mabilis na naglalaro sa kanyang isipan, ang bawat pagmamano, ang bawat mapait na ngiti ni Miguel, ang bawat gabi na siya ay umiiyak ng tahimik. Lahat ng iyon ay nagwakas na ngayon. Biglang lumiko ang sasakyan sa isang liblib na daan patungo sa kabundukan. Tumigil sila sa harap ng isang maliit na bahay na mukhang matagal nang abandonado. Dito tayo, utos ng pari. Dito nakatago ang mga taong makakatulong sa atin na ilabas ang katotohanan sa publiko. Pagbaba ni Sol, sinalubong siya ng isang grupo ng mga kababaihan na nakasuot ng simpleng damit. Nakita niya sa kanilang mga mata ang pagod, ang pait, ngunit higit sa lahat ang apoy ng pag-asa. Sila ang mga biktima ng pamilyang Alcantara, mga taong niloko, ninakawan at sinira ang buhay dahil sa kasakiman ng pamilyang iyon. Sila ang mga saksi, Soledad, wika ni Padre Emiliano habang itinuturo ang mga babae. Ang bawat isa sa kanila ay may kwentong ibabahagi. Kapag ang lahat ng ito ay pagsama-samahin, walang hukom ang makakapagtanggol sa mga Alcantara. Tumingin si Sol sa mga kababaihan. Sa sandaling iyon, ang kanyang personal na paghihiganti ay naging isang mas malaking layunin. Hindi na lang ito para sa sarili niyang hustisya. Ito ay para sa lahat ng mga babaeng nakaranas ng pang-aapi sa ilalim ng mga taong akala nila ay sila ang batas. Handa na ba kayo? Tanong ni Sol, ang kanyang boses ay puno ng tapang. Tumango ang mga kababaihan ng sabay-sabay. Ang liwanag ng apoy mula sa labas ng bahay ay tumama sa mukha ni Sol, nagbibigay ng anino ng isang bagong leader. Hindi na siya ang babaeng sumusunod sa gusto ng iba. Siya na ngayon ang boses ng mga taong pinatahimik ng takot. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang radyo sa loob ng sasakyan ng pari ay biglang nag-ingay. Isang balita ang nagpagimbal sa lahat. Isang malaking sunog ang nagaganap sa mansyon ng mga Alcantara at ayon sa ulat, si Miguel ay nawawala. Ang laban ay hindi lamang naging legal, ito ay naging isang trahedya na maaring magpabago sa lahat. Ang balita tungkol sa sunog ay kumalat na parang mitsa ng dinamita sa buong barangay. Habang nakatanaw si Sol sa radyo, ramdam niya ang bigat ng tensyon sa loob ng maliit na bahay. Ang sunog ay hindi lamang isang aksidente. Ito ay isang tactical move. Alam ni Sol kung paano gumalaw si Doña Aurelia. Kung hindi niya makuha ang gusto niya, sisirain niya ang lahat para walang sino man ang makikinabang. Kailangan nating kumilos ngayon din. Wika ni Sol, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad. Ang sunog na iyon ay paraan nila para burahin ang anumang ebidensya na naiwan ko sa opisina ni Miguel. Kailangan nating ilabas ang mga dokumentong hawak ko bago pa nila mapaniwala ang mga tao na ako ang may sala sa lahat. Si Padre Emiliano ay tumango, ang kanyang mukha ay seryoso. May kakilala ako sa istasyon ng radyo sa bayan.
Sila ang tanging may lakas ng loob na mag-broadcast ng kwento mo nang hindi binabayaran ng mga Alcantara. Habang naghahanda sila, nilapitan si Sol ng isa sa mga babae, si Aling Rosa, na dati ay trabahador sa pabrika ng mga Alcantara. Hawak nito ang isang maliit na diary na punong-puno ng mga listahan ng mga empleyadong hindi binayaran ng tamang sweldo. Sol, gamitin mo ito, ipakita mo sa kanila na hindi lang ikaw ang biktima. Ang bawat piraso ng ebidensya ay unti-unting nabubuo bilang isang matibay na pader. Habang papunta sila sa istasyon ng radyo, nakita ni Sol ang mga sasakyan ng bumbero na nagmamadaling pabalik sa mansyon. Ang usok ay abot hanggang langit, isang madilim na ulap na sumisimbolo sa pagtatapos ng isang mapanirang yugto. Nang makarating sila sa radyo, hinarap ni Sol ang mikropono. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Padre Emiliano at ng mga babaeng kasama niya, ang kaba ay napalitan ng lakas. Ako si Soledad Villaverde. Simula niya, ang boses ay matatag na umalingaw-ngaw sa buong barangay. Hindi ako narito para magmakaawa. Narito ako para sabihin ang katotohanan na matagal nang ibinaon ng mga Alcantara. Habang nagsasalita si Sol, ang buong barangay ay tila huminto sa paghinga. Ang mga tao sa palengke, ang mga nanay na naglilinis ng bahay, ang mga matatandang nakaupo sa kalsada, lahat ay nakinig. Inilahad ni Sol ang lahat, ang insurance fraud, ang pagtatangkang pagpatay sa kanya, at ang sistematikong pang-aapi sa mga manggagawa. Hindi siya umiiyak. Nagsalita siya bilang isang taong nakalaya na mula sa kadena ng takot. Habang nagpapatuloy ang broadcast, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Sol. Galing kay Miguel. Nasaan ka, Sol, please? Kailangan kita. Wala na ang lahat. Sinunog ni Ina ang mansyon para lang hindi ka makuha ang mga papeles. Nawawala na siya sa sarili. Umuwi ka na, itatama natin ang lahat. Binasa ni Sol ang mensahe at dahan-dahang ngumiti. Ang lalaking dati niyang minahal ay humihingi ng tulong, ngunit huli na ang lahat. Sa pagpindot ni Sol sa delete button, alam niyang ang kanyang nakaraan ay tuluyan ng naging abogaya ng mansyong iyon. Tuloy lang, Soledad, bulong ni Padre Emiliano sa tabi niya. Ngayon ang hustisya ay hindi na lang sa atin. Ito ay nasa kamay na ng taumbayan. Ngunit sa labas ng istasyon, napansin ni Sol ang isang itim na van na nakaparada. Ang mga lalaking bumaba ay hindi mga pulis. Ang mga ito ay mga tauhan ni Doña Aurelia. Ang laro ay hindi pa tapos at ang sunog ay simula pa lamang ng kanilang paghihigante. Ang boses ni Sol ay hindi pa man lubusang humuhupa sa radyo nang magsimulang magkagulo sa labas ng istasyon. Ang mga lalaking nakaitim ay hindi nagpatumpik-tumpik. Winasak nila ang salamin ng pintuan, ang ingay ng nababasag na kristal ay sumapaw sa musika ng radyo. Si Sol kasama si Padre Emiliano ay mabilis na nagtungo sa likurang pinto. Ang kanilang mga puso ay parang gustong kumawala sa kanilang dibdib. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang mga dokumentong hawak mo. Sigaw ng pari habang itinutulak si Sol patungo sa isang lumang van na nakaparada sa eskinita. Hindi ko ito ibibigay. Padre, ito ang tanging laban ko, sagot ni Sol habang mahigpit na yakap ang kanyang bag. Sa likod nila narinig nila ang yabag ng mga lalaking naghahabol. Ang gabi ay madilim at ang tanging liwanag ay nanggagaling sa mga poste ng kuryenteng kumukurap-kurap. Habang umaandar ang van, lumingon si Sol sa likuran. Nakita niya ang isang sasakyan na mabilis na humahabol sa kanila, si Doña Aurelia. Ang nasa loob, ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi na maitago ng anumang makeup o mamahaling alahas. Ang matandang babae ay hindi na nagpapanggap. Ang kanyang pagkatao ay tuluyang nabalatan ng puot. Iligpit niyo sila, huwag niyo silang hayaang makarating sa munisipyo. Ang sigaw ni Doña Aurelia mula sa bintana ng kanyang sasakyan. Ang habulan ay nagpatuloy sa mga kalsada ng barangay. Ang bawat liko ay tila isang sugal sa buhay at kamatayan. Si Sol sa kabila ng takot ay nakaramdam ng isang kakaibang kalmado. Ito ang huling pagsubok. Kung malalagpasan nila ito, wala nang makakapigil sa katotohanan. Padre, sa simbahan tayo, utos ni Sol. Doon tayo magtungo. Maraming tao roon dahil sa gabi ng pagdarasal. Hindi nila tayo magagawang saktan sa harap ng maraming saksi. Pagdating nila sa simbahan, ang mga tao ay nagulat sa ingay ng mga sasakyang humaharurot. Bumaba si Sol, dala ang kanyang bag
at tumakbo patungo sa gitna ng mga nagsisimba. Sa likod niya huminto ang sasakyan ni Doña Aurelia. Bumaba ang matanda, hawak ang isang maliit na baril, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Tumigil ka, Soledad. Ibigay mo ang mga papeles na iyan o pagsisisihan mo ang araw na ipinanganak ka, sigaw ni Doña Aurelia. Ngunit hindi natinag si Sol. Hinarap niya ang matanda sa harap ng buong komunidad. Wala nang magagawa ang baril mo, Doña Aurelia. Ang buong barangay ay nakarinig na sa radyo. Alam na nila ang lahat. Ang pagpatay mo sa akin dito ay hindi magtatago ng katotohanan, ito lamang ang magsisilbing huling ebidensya ng iyong kasamaan. Ang iyong mga tao sa simbahan ay nagsimulang magbulungan. Ang mga lalaking tauhan ng Alcantara ay nag-aalangan. Alam nilang ang bawat galaw nila ay pinapanood na ngayon. Sa isang iglap dumating ang mga pulis, hindi galing sa bayan, kundi mula sa probinsya na tinawagan ni Padre Emiliano bago pa sila umalis sa istasyon. Bumaba ang mga pulis, ang kanilang mga baril ay nakatutok sa mga tauhan ng Alcantara. Si Doña Aurelia ay napaluhod hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagguho ng kanyang buong mundo. Ang baril ay nahulog sa sahig, ang tunog nito ay tila isang martilyong tumama sa kabaong ng kanilang pamilya. Tapos na ang laro, wika ng pinuno ng mga pulis habang nilalapitan si Doña Aurelia. Tumingin si Sol kay Doña Aurelia. Walang puot sa kanyang mga mata, tanging awa na lamang. Ang babaeng dati niyang kinatatakutan ay isa na lamang matandang babae na nawalan ng lahat dahil sa sarili nitong kasakiman. Ang gabi ay tahimik na muli, ngunit sa pagkakataong ito ang katahimikan ay puno ng hustisya. Ang mansyon ng mga Alcantara ay abo na lamang, ngunit ang totoong guho ay makikita sa loob ng selda ng presinto kung saan nakakulong si Doña Aurelia at ang kanyang mga kasabwat. Si Sol sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ay nakatulog ng mahimbing, bagaman ang kanyang panaginip ay puno pa rin ng mga anino ng nakaraan. Kinabukasan, binisita ni Sol ang presinto. Hindi niya nais na maghiganti, nais niya lamang ng linaw. Pagpasok niya sa silid ng pagtatagpo, nakita niya si Miguel na nakaupo. Nakayuko ang kanyang mga balikat, ay tila pasan ng buong mundo. Hindi na ito ang lalaking mayabang na nakilala niya. Ang kanyang mga mata ay walang kislap, puno ng pagod at pagsisisi. Sol Puykasan. Boses nito pabulong, halos hindi marinig. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Ginawa niya ang lahat at hinayaan ko lang siya. Tinitigan ni Sol ang lalaking minsang tinawag niyang asawa. Hindi ka lang hinayaan, Miguel. Ikaw ang nagbigay ng pahintulot. Ang kasalanan mo ay hindi lang ang pagsunod, kundi ang pagpili sa pera kaysa sa pagkatao mo. Patawarin mo ako, ani Miguel habang unti-unting tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Alam ko na huli na ang lahat. Wala na ang kumpanya, wala na ang pangalan namin. Pero sana kahit katiting na awa mapatawad mo ako. Umiling si Sol. Ang patawad ay hindi isang bagay na ibinibigay para lang gumaan ang loob mo, Miguel. Ito ay isang proseso na dapat mong harapin ng mag-isa sa loob ng seldang ito. Hindi kita kailangang patawarin para magpatuloy ang buhay ko. Ang paglaya ko ay hindi nakasalalay sa paghingi mo ng tawad. Iniwan ni Sol ang silid ng hindi na lumingon. Sa kanyang paglabas, sinalubong siya ni Padre Emiliano. Ang pari ay mukhang may dalaring bigat sa kanyang dibdib. Ginawa mo ang tama, Soledad, wika ng pari. Ngunit ang tanong ay nasaan ang kapayapaan na hinahanap mo? Nahanap ko na ito sa labas ng mga pader na iyon, sagot ni Sol habang tumitingin sa asul na kalangitan. Ang kapayapaan ay wala sa paghingi ng tawad ng iba. Ito ay nasa pagtanggap na ang lahat ng nangyari ay nagturo sa akin kung sino talaga ako. Samantala sa loob ng selda, si Doña Aurelia ay patuloy na sumisigaw, sinisisi ang lahat ng tao sa kanyang paligid, tumatangging tanggapin ang katotohanan. Ang kanyang pagkasira ay isang paalala na ang utang na loob at dangal na huwad ay walang maidudulot kundi pagkawasak. Sa kanyang paglalakad patungo sa kanyang bagong simula, nakita ni Sol ang isang grupo ng mga kababaihan na naghihintay sa kanya sa labas ng presinto. Sila ang mga babaeng tinulungan niya, mga taong ngayon ay may boses na at lakas na harapin ang kanilang sariling mga laban. Handa ka na ba, Sol? Tanong ni Aling Rosa. Ngumiti si Sol, isang ngiting totoo, maaliwalas at malaya. Oo, handa na ako. Hindi para sa nakaraan kundi para sa bukas na tayo ang may hawak ng ating sariling kapalaran. Ang bawat hakbang ni Sol ay magaan. Ang bigat ng kanyang mga dalahin ay naiwan na sa mga rehas ng bakal.
Sa kabila ng lahat ng sakit na hanap niya, ang pinakamahalagang kayamanan ng kanyang sarili. Ang mga araw na sumunod sa pagkabilanggo ng mga Alcantara ay naging panahon ng paghilom para sa buong barangay. Ang mga kaso laban sa pamilya ay naging isang aral para sa lahat na walang kapangyarihan ang makakahigit sa katotohanan. Ngunit para kay Sol, ang tunay na laban ay hindi ang pagpapakulong sa mga nagkasala, kundi ang pagbuo muli ng kanyang sarili mula sa mga piraso ng nakaraan. Sa dating lokasyon ng mansyong nasunog, nagsimulang magtayo ng pundasyon para sa Casa Soledad. Hindi na ito isang mansyon para sa isang pamilyang sakim, kundi isang kanlungan para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan. Bawat ladrilyo, bawat pinturang ipinapahid sa dingding ay simbolo ng bawat luha na dati inipon ni Sol. Isang hapon habang nag-aayos si Sol ng mga gamit sa kanyang opisina sa loob ng Casa Soledad, bumisita si Padre Emiliano. Hindi na siya nakasuot ng kanyang abito. Siya ay nagpasyang mamuhay ng simple bilang isang tagapayo sa komunidad. Ang ganda ng nasimulan mo, Soledad. Wika ng pari habang pinagmamasdan ang mga kababaihang nagtatawanan sa garden. Hindi ko akalain na ang isang simpleng plano ay hahantong sa ganito. Hindi ito simpleng plano, Padre, sagot ni Sol habang inilalapag ang isang file ng mga dokumento sa mesa. Ito ay bunga ng pagpili sa sarili. Noong una akala ko ang paghihiganti, ang tanging paraan para maging malaya. Pero mali pala ako. Ang tunay na kalayaan ay ang paggawa ng mabuti para sa iba gamit ang mga sugat na natamo mo. At si Miguel ang tanong ng pari ng may pag-aalangan. Balita ko ay patuloy siyang nagsusulat ng mga liham sa iyo. Huminga ng malalim si Sol. Binabasa ko ang mga yon, Padre, pero hindi para sagutin. Binabasa ko yon para paalalahanan ang sarili ko na hindi na ako ang babaeng kailangang magtiis para lang tanggapin ng iba. Ang bawat liham ay patunay na kahit ang taong akala mo'y kakampi mo ay maaaring maging sanhi ng iyong pagbagsak. Tapos na ang yugtong iyon sa buhay ko. Biglang pumasok si Aling Rosa, may dalang kape para sa kanila. Sol, may mga bagong babae na naman ang dumating mula sa kabilang bayan. Sabi nila narinig nila ang kwento mo sa radyo kaya sila lumakas ang loob na humingi ng tulong. Tumingin si Sol kay Padre Emiliano at ngumiti. Sa bawat babaeng humihingi ng saklolo, nakikita niya ang kanyang sarili. Ilang buwan ang nakalilipas. Ang takot, ang pag-aalinlangan at ang kailangang lakas para bumangon. Pasalubungin natin sila, ang sagot ni Sol. Sa labas ng Casa Soledad, ang paglubog ng araw ay nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa paligid. Hindi ito ang dulo ng paglalakbay ni Sol. Ito ay ang simula ng isang bagong kabanata. Ang kanyang pangalan na dati nakakabit sa pangalan ng kanyang asawa ay kilala na ngayon bilang simbolo ng tapang at pag-asa. Habang naglalakad siya sa garden, huminto si Sol at tumingala sa langit. Walang galit, walang puot. Tanging pasasalamat na lamang para sa lahat ng sakit na naghubog sa kanya. Sa wakas, ang babaeng dating nakayuko sa pagmamano ay nakatayo na ng tuwid, hawak ang sariling tadhana. Ang ipagbubukas ng Casa Soledad ay hindi lamang pagdiriwang ng tagumpay. Ito ay ang huling pagkakataon upang harapin ang mga multo ng nakaraan. Sa araw na iyon, ang buong barangay ay saksi sa pagbabago ng dating mansyon. Mula sa isang simbolo ng kasakiman, ito ay naging tahanan ng pag-asa. Ngunit sa likod ng mga ngiti, isang huling pagsubok ang dumating. Dumating ang sulat mula sa korte. Ang mga abogado ni Doña Aurelia ay nagsampa ng huling apela. Sinusubukang baligtarin ang lahat ng ebidensya gamit ang impluwensya ng kanilang natitirang yaman. Kasabay nito dumating ang isang kinatawan ni Miguel. May dalang isang dokumento na nag-aalok ng lahat ng natitirang ari-arian ni Miguel sa pangalan ni Sol kung tatanggapin lamang niya ang isang pagbisita sa presinto. Huwag mong gagawin iyan, Soledad, babala ni Padre Emiliano habang nakatayo sa veranda. Ito ay isa na namang bitag. Gusto nilang makita ka sa presinto para muli kang manipulahin at sirain ang imahe mo sa harap ng mga taong pinoprotektahan mo. Tinitigan ni Sol ang mga dokumento, ang mga lupain, ang mga pera, ang lahat ng kayamanan na dating ipinagkait sa kanya na riyan na. Sa isang lagda, siya ay magiging isa sa pinakamayamang babae sa probinsya. Ngunit kasabay nito ang panganib na muling mabuhol sa mga Alcantara. Hindi ko ito kailangan, Padre Mputampan, wika ni Sol habang dahan-dahang pinunit ang mga dokumento sa harap ng kinatawan ni Miguel. Sabihin mo sa kanila, ang perang ito ay dugo ng mga manggagawa. Ibigay nila ito sa Casa Soledad
bilang kabayaran sa lahat ng pinsalang ginawa nila, kung hindi haharapin nila ang mas mabigat na parusa sa korte. Ang kinatawan ay nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwala na ang babaeng dati sumasamba sa kanila ay naglakas loob na tumanggi sa yaman. Nang umalis ito, nakaramdam si Saul ng isang gaan na hindi pa niya nararamdaman kailanman. Ang huling kadena na nag-uugnay sa kanya sa pamilyang Alcantara ay tuluyan na niyang naputol. Ngunit hindi natapos doon ang tensyon. Habang naglalakad si Saul sa loob ng bagong bukas na sentro, nakita niya si Isabela, ang babaeng dati karibal niya, ang babaeng naniwala sa mga kasinungalingan ni Miguel. Nakatayo ito sa labas, payat ng hihina at puno ng pagsisisi. Saul, wala na akong matakbuhan, pabulong na wika ni Isabela. Iniwan nila ako nang malaman nilang wala na akong silbi. Tama ka. Naging sunod-sunuran lang ako sa kanila. Tiningnan ni Saul si Isabela. Dito nasubok ang kanyang tunay na pagkatao. Maaari niya itong palayasin, maaari niya itong pagtawanan, ngunit nakita niya ang sarili sa mga mata ng babae, ang pagiging biktima ng manipulasyon. Hindi mo kailangang maging bahagi ng nakaraan para makita ang hinaharap, Isabela Khan. Wika ni Saul. Kung gusto mong magbago, ang pintuan ng kasasolidad ay bukas para sa iyo, hindi bilang isang panauhin, kundi bilang isang taong gustong matutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang desisyong ito, ang huling pagpapatunay na si Saul ay hindi na ang babaeng naghahanap ng hustisya sa pamamagitan ng pagganti. Siya na ang hustisya mismo. Sa gabing iyon, habang tinitingnan niya ang mga ilaw ng kasasolidad, alam ni Saul na ang kanyang puso ay hindi na pag-aari ng kahit sino, kundi ng kanyang sariling kapayapaan. Ang nakaraan ay abo na, at ang hinaharap ay isang malawak na lupain na handa na niyang sakahin. Ang huling araw ng paglilitis ay dumating na parang isang bagyo na naglilinis sa kalangitan. Sa loob ng bulwangan ng korte, hindi na kailangan pang magsalita ng marami. Ang bawat ebidensya mula sa mga records ng insurance hanggang sa mga testimonya ng mga manggagawang sinamantala ay sapat na upang tuluyang ibaon ang kasamaan ng mga Alcantara. Si Doña Aurelia, sa kabila ng kanyang mga huling pagtatangka na magmakaawa, ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Miguel, na tila nawalan na ng malay sa realidad, ay hindi man lang tumingin sa paligid nang ilabas siya ng korte. Ang kanilang kapangyarihan na binuo sa loob ng maraming dekada ay gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Paglabas ni Saul sa gusali ng korte, sinalubong siya ng liwanag ng araw na tila isang yakap mula sa langit. Hindi siya nakaramdam ng saya dahil sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Sa halip, nakaramdam siya ng isang malalim na katahimikan. Ang hustisya ay naibigay na, ngunit ang tunay na tagumpay ay wala sa sentensya ng hukom. Ito ay nasa katotohanang hindi na niya kailangang lumingon pa sa likod. Tapos na ang lahat. Soledad, wika ni Padre Emiliano habang nakatayo sa tabi niya, dala ang isang maliit na krus na dati ay laging nakatago sa ilalim ng kanyang abito. Ano ang plano mo ngayon? Tumingin si Saul sa malayo. Nakita niya ang mga kababaihan ng kasasolidad na naghihintay sa kanya sa labas ng korte. Sila ang mga saksi sa kanyang pagbabago at sila rin ang dahilan kung bakit siya bumangon. Ang plano ko ay mamuhay ng simple, padre, sagot ni Saul. Gusto kong magtanim ng mga bulaklak sa hardin ng kasasolidad. Gusto kong makita ang mga babaeng tinulungan natin na makapagtapos ng pag-aaral at makapagsimula ng sarili nilang negosyo. Ang buhay ko ay hindi na tungkol sa pag-aring iba. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa ibang pagkakataong hindi ko agad nakuha. Sa paglipas ng mga buwan, ang kasasolidad ay naging simbolo ng pag-asa sa buong probinsya. Hindi na ito isang lugar ng sakit. Ito ay isang hardin ng mga pangarap. Si Isabela, na unti-unting nagbabago, ay naging isa sa mga pinakamahusay na tagapamahala ng sentro, patunay na ang pagbabago ay posible kung may tamang gabay at pagmamahal. Isang gabi, habang nag-iisa si Saul sa veranda ng sentro, pinagmasdan niya ang mga bituin. Naalala niya ang babaeng nagsimula sa isang gabi ng fiesta, ang babaeng nakaluhod sa pagmamano, at ang babaeng halos mawalan ng buhay sa isang aksidenteng binuo ng kasakiman. Ang babaeng iyon ay wala na. Ang natira na lamang ay si Soledad, isang babaeng marunong magmahal, marunong lumaban, at higit sa lahat, marunong magpatawad sa sarili. Hindi na niya kailangang maging asawa ng sinuman para maging buo. Ang kanyang pagkatao ay nakaukit na sa bawat kilos ng pagtulong na kanyang ginagawa. Sa huling sandali ng gabi, pumikit si Saul.
Sa kauna-unahang pagkakataon, wala siyang inaalala. Ang nakaraan ay abo na at ang hinaharap ay isang malawak at maliwanag na bukas. At doon sa gitna ng katahimikan, nahanap niya ang pinakahuling piraso ng kanyang puzzle, ang kapayapaan, na hindi mabibili ng salapi, kundi nakukuha lamang sa pamamagitan ng pagpili sa sarili. Lumipas ang mga taon at ang kasasolidad ay hindi na lamang isang sentro para sa mga biktima ng pang-aabuso. Ito ay naging isang komunidad ng mga babaeng muling bumangon. Ang bawat pader ng dating mansyon na dating saksi sa mga lihim at kasinungalingan ay napuno na ngayon ng tawanan ingay ng mga batang nag-aaral at ang bango ng mga sariwang bulaklak na itinanim ni Sol sa hardin. Sa bawat pagbisita ng mga tao sa bayan, hindi na nila naaalala ang pangalang Alcantara na puno ng bahid ng kasakiman. Ang tanging pangalang nananatili sa kanilang mga labi ay Soledad, ang babaeng nagturo sa kanila na ang tunay na lakas ay wala sa kung sino ang iyong asawa o kung gaano karami ang iyong yaman, kundi sa kung paano mo pinili ang iyong sarili sa gitna ng unos. Naging ganap na ba ang patawad? Oo. Hindi ito paglimot sa mga sugat kundi ang pagpili na hindi na hayaang dumugo ang mga ito. Ang pagpapatawad ni Sol sa kanyang nakaraan ay hindi nangangahulugang kailangang bumalik sa mga taong nagdulot ng sakit. Ito ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa bilangguan ng puot. Ang kapayapaan ay ang hindi na pagkakaroon ng pangangailangang lumingon pa sa likod. Isang umaga habang naglalakad si Sol sa gilid ng Casa Soledad, napahinto siya sa tapat ng isang puno na kanyang itinanim noong unang araw ng kanyang kalayaan. Ang puno ay malaki na ngayon, mayabong ang mga dahon at nagbibigay ng lilim sa sinumang pagod na naglalakbay. Natutunan ni Sol ang pinakamahalagang aral ng buhay ay hindi isang laro kung saan may nananalo at natatalo. Ito ay isang paglalakbay. Ang bawat pagkakamali, ang bawat pagtataksil, at ang bawat sakit ay mga leksyon na humubog sa kanyang pagkatao. Hindi siya naging biktima. Siya ang arkitekto ng kanyang sariling saya. Sa malayo na tanaw niya si Isabela, na nagtuturo sa mga bata, ang kanyang mukha ay puno ng tapat ng ngiti. Si Padre Emiliano naman ay abala sa pag-ayos ng mga libro sa silid-aklatan ng komunidad. Ang mga tao sa paligid niya ay hindi na mga kasabwat sa kasalanan, kundi mga kasama sa pagbuo ng isang bagong mundo. Huminga ng malalim si Sol. Ang hanging humahampas sa kanyang muka ay sariwa at puno ng pangako. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit hindi na siya natatakot. Dahil sa bawat pagsikat ng araw, ang bawat araw ay isang pagkakataon upang muling magmahal, hindi na sa ibang tao ng bulag kundi sa kanyang sarili, ng buo at tapat. Soledad, tawag ng isang maliit na bata mula sa hardin. Lumingon si Sol, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ngumiti siya at tumakbo patungo sa mga bata, ang kanyang mga yapak ay magaan, ang kanyang puso ay malaya. Ang nakaraan ay abo na at ang bawat araw ay isang bagong simula. Sa huli, ang pinakamagandang gantimpala ay hindi ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi ang pagkakataong mabuhay ng may dignidad, may pagmamahal, at higit sa lahat may kapayapaan. Ang kwento ni Soledad Villaverde ay hindi lamang isang kwento ng pagbangon. Ito ay isang awit ng paglaya na mananatiling inspirasyon sa bawat babaeng natututong piliin ang sarili.